Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, 7th day of May, napakabilis talaga ng araw. Nakakaisang linggo na pala tayo sa panibagong buwan na ito. Gawin na pong parte ng inyong araw ang panonood sa aming programa. Kaya naman live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na araw-araw mula Lunes hanggang Linggo, nagbabalita ng pinakabagong ulat panahon. Ako po si Amor La Rosa, kasama nyo ngayong Tuesday morning, May 7, 2013. Kayo po ba ay pamilyar sa musical film na Evita? Kung alam niyo po ang kantang Don't Cry For Me Argentina, kabilang po ito sa pelikulang ito. Ang Evita po ay isang sikat na musical drama film ni Tim Rice and Andrew Lloyd Webber kung saan po ibinase ang istorya sa buhay ni Eva Perón. Isinilang siya noong May 7, 1919 at siya po ang ikalawang asawa ni President Juan Perón at naging First Lady ng Argentina noong 1946 hanggang 1952, ang taon nga po kung kailan siya pumanaw. Isa sa pinakamalaking kontribusyon niya ay ang pagtataguyod ng karapatang bumoto ng mga kababaihan at tinatadag niya po ang kauna-unahang large-scale female political party na tinawag na Female Peronist Party. At ngayon po makakasama naman natin si weather forecaster Glyza Escolar para malaman ang pinakaunang weather bulletin na inilabas o itinala ng Pag-asa ngayong 5 a.m. Good morning, Ms. Glyza Escolar. Good morning, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ms. Glyza Escolar, kahapon po ay naranasan ang maulang panahon. Diyan po yan sa bahagi ng Mindanao dahil nga po ito sa bahagyang pag-akyat po ulit nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. So ngayong araw po ba, magpapatuloy ba ang ganitong klase ng weather condition sa kanilang lugar? Tama ka dyan, Amor, sorry. Itong ITCZ ay patuloy na umiiral sa Southern Mindanao o nakaka-apekto sa Southern Mindanao. Kaya naman po asahan dito sa Soc-Sargen at dito sa Zamboanga Peninsula na makakaranas sila ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala yung nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan po na magiging maliwalas pa rin ang panahon maliban na lamang po doon sa mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Ms. Glyza Escolar, follow-up question lang tungkol po dito sa ITCZ. At dahil ngayon nga po na buwan na ng Mayo, unti-unti na po nating nakikita yung unti-unti na rin paggalaw nitong ITCZ na ito. Ano po ba yung dahilan ng pag-akyat at pagbaba nitong ITCZ na ito? Dahil na rin sa ating climatological pattern, yung tinatawag nating establishment ng mga high pressure system dito po sa Southern Hemisphere. Namely, ito yung South Indian High, South African High at yung Australian High. Lumalakas yung southeasterly wind hanggang sa umabot siya sa equator. So, nagkakaroon ng deflection from the southwest. Kaya nagkakaroon naman ng northward migration na paggalaw pataas, panorte nitong ITCZ dahilan para makaapekto siya sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasama na po dyan ang Palawan at ilang bahagi din ng Visayas. Okay, Ms. Glyza, at since kanina po nabanggit nyo rin itong forecast sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ito nga po yung isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa hapon o sa gabi. So, madalas na po nating naririnig yan sa mga pagtaya ng Pag-asa. At ayon naman po sa inyong pagpapaliwanag, ito po ay dahil sa intense heating ng maghapon at ito nga po yung nagkukos ng evaporation at development of clouds. At ito nga po yung nabubuo kapag bandang hapon na o gabi. Pero ano naman po yung inyong pagpapaliwanag sa mga nararanasan nating mga pag-ulan sa umaga pa lamang? Bakit po kahit kaumpisa pa lamang ng araw o hindi pa gaanong mainit yung ating panahon, meron na po tayong nararanasang mga rain showers? Yung rain showers naman sa umaga, Amor, ay dahil isa sa mga dahilan nito ay yung land breeze. Land breeze, ibig sabihin pag medyo clear sky sa gabi, nagkakaroon ng differential heating o pagkakaiba ng temperatura ng land at saka sea. So dahil dito bumababa yung pressure ng dagat o nagkakaroon ng lower pressure sa dagat dahilan para magkaroon ng movement ng air from the land to the sea. Yun ang nagiging cause ng mga thunderstorm or showers dito sa may parte ng dagat tuwing umaga.
Okay, so ayan mga kababayan, bagong kaalaman na naman yan para sa atin. Meron pala tayong tinatawag na land breeze at ito nga meron din tayong tinatawag na differential heating. Ayan, maraming salamat Miss Glyza. At eto naman po dahil tayo ay nasa ikapitong araw na ng Mayo. Ano po ba yung top 3 hottest temperature na naitala ng Pag-asa sa first 7 days ng buwan na ito? Ang unang at dalawang pinakamataas na temperatura sa first 7 day ng first to 7th day ng Mayo ay naitala dito sa Subic. Yung first ay 38.6 degrees Celsius. Ito ay May 5. At kahapon naman naitala yung pangalawa sa pinakamataas na temperatura na 38.0 degrees Celsius dito pa rin sa Subic. At yung pangatlo ay yung dito sa Dagupan City na 37.5 degrees Celsius. At dahil nga po tinatalakay na rin natin sa ating mga ulat panahon, ito nga tinatawag naman na heat index. Ito pong heat index na ito, ano po ba yung naitala ninyong pinakamataas sa heat index kahapon, araw po ng Lunes? Dito po sa Science Garden, meron tayong 35.5 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura at meron naman tayong relative humidity na 52%. So, titingnan natin ang heat index chart. Lalabas na 41 to 43 degrees Celsius ang apparent temperature o yung napi-feel ng tao na temperatura natin kahapon. Okay, ayan, Miss Glyza. So, umabot pala talaga ng 41 to 43 degrees Celsius ang ating nararamdamang init ng panahon kahapon. At ayan, maraming salamat po, Miss Glyza Escolar, sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa iyo, Amo, at para po sa ating mga kababayan, panatilihing regular ang pag-inom ng maraming tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. Okay, ayan po natunghayan natin si Miss Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon naman dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:30 a.m. at lulubog naman ito 6:14 p.m. Ang moonrise po natin ay 3:21 a.m. Ang moonset naman po ay 4 p.m. Illumination 9%. Para po sa ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng new moon sa darating na May 10 at yan nga po ay sa ganap na 8:28 a.m. Para naman sa ating high tide along Manila Bay, ang high tide po ay 8:38 a.m. at yan nga po ay 0.78 meters at ang low tide naman po ay 1:55 a.m. Yan naman po iaabot ng 0.24 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.